magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at syempre sa lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre doon po sa mga kababayan natin na lagi po nananalangin para po sa inyong lingkod. So bagong lahat, muli ko pong pinananawagan at ako po ay humihingi ng inyong suporta. Wag po kayong mag-skip ng ads nang sa ganun kahit papano ay kumita po tayo ng sapat dito po sa ating YouTube channel, dahil hindi naman po ganun kalakihan yung ating natatanggap dito. Sa totoo lang, kulang na kulang nga po kung titignan ho natin, parang mas malaki pa yung sahod ng nagtatrabaho ng minimum, no? So kaya ang aking pong hinihingi sana ay inyong suporta, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa abroad, sa mga nais pong tumulong pinansyal. Alam nyo, sa totoo lang, araw-araw po halos kada 2 days bumibili po kasi tayo ng load, no? So medyo malaki po ang ating nagagastos sa load dahil hindi naman po yan per araw, no? So minsan nga hindi umaabot ng isang araw kapag tayo ay merong mga ina-upload, merong dina-download na mga kailangan natin upang tayo ay makapagbigay ng magagandang topic. Kaya ang hinihingi ko pong suporta sa ating mga kababayan ay sana po kahit papaano sa munting halaga po ay makapagbigay po kayo ng inyong donasyon dito po sa ating programa, kahit lang po sa pang-load natin, no? Sa araw-araw yung mga nagpapadala po ng thanks, salamat po sa inyo. Pero mas need ko po talaga yung pang-araw-araw na magagamit, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw na kailangan po ng yung lingkod. Alam naman po ninyo ang buhay na nasa bundok. Ang ginagawa ko po kasi, ang plano ko po sana kapag ako ay may pera, bumibili na po ako ng isahan doon sa isang lungsod ng mga pangangailangan natin, dahil tulad nga ng sinabi ko, pag naglakad ka mula dito sa aking kinaroroonan ay halos isang oras mahigit, no? Kung mabagal-bagal ka baka 2 oras pa. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So diretso po tayo ngayon sa ating pong tatalakayin. Ito'y tungkol po sa sinasabi po nito ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ako po ay natatawa na lamang po dito sa ating Vice Presidente na talagang manang-mana po sa kanyang ama, na kung saan lahat ng sinasabi ng kanyang ama ay pwede mong isumbalik sa kanila. Lahat ng sinasabi ng kanyang ama ay pwede mong isampal mismo sa kanya. Ganun na ganun itong si Vice President Sara Duterte. Mas malala pa nga to, dahil pag nagsalita akala mo kung sinong matino, no? So para maintindihan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, yung gusto kong bigyan ng reaksyon, eto at panoorin po natin ang video ito. Malinaw ang pattern. Ganito ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na tila iniisa-isa ang mga personalidad na hindi kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Duterte, lahat ng hindi sumusunod sa palasyo ay nakararanas aniya ng iba't ibang uri ng panggigipit. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika, dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. So yun po mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, natatawa na lang po ako dito kay Vice President Sara Duterte, no? Sabi niya, busy daw ang Malacanang o Administrasyong Marcos sa pamumulitika. Ngayon, unahin natin itong kanyang sinabi na busy ang ating Pangulo sa pamumulitika. Ang tanong, sino kaya? Si PBBM o yung mismong nagsasalita na kung saan walang ibang ginawa kundi pumunta sa ibang bansa at ngawa ng ngawa at puro paninira lang ang ginagawa? Sino kaya yung persona
na pumupunta sa ibang bansa dahil wala ng mga Pilipinong naniniwala sa kanya sa Pilipinas, ginagastos yung pera ng taong bayan para lamang makapanloko ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sino kaya ang namumulitika? Ha? Vice President Sara Duterte, gusto kong malaman mo na sa lahat ng sasabihin mo, ha, wala nang naniniwala sa'yo dahil unang-una, bobo ka. Pangalawa, traidor ka. Pangatlo, magnanakaw ka. At pang-apat, sinungaling ka. Ha? Ngayon, kung sinasabi mo Vice President Sara Duterte na namumuliti ka si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikaw, anong ginagawa mo? Nagwawaldas ng pera ng taong bayan, patuloy na nagnanakaw. Tama? Ngayon, sino kaya ang mas malala dun? At ang tanong, totoo ba yung sinasabi mong namumuliti ka lang? Kung namumuliti ka lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa totoo lang, malamang, malamang wala ka na ngayon dyan sa kinaroroonan mo. At hindi ka na makakalabas ng ibang bansa. Malamang matagal ka nang nasa loob ng kulungan. Kung gagamitin lang niya yung kapangyarihan o gagamitin lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanyang kapangyarihan para mamuliti ka. Kayo mga Duterte, ilang beses na kayo nanira? Magmula sa kapatid mo hanggang sa pinakabunso ninyong kapatid. Hanggang doon sa inyong mga alipin, sa inyong mga tao, sa inyong mga tuta, mga aso. Kung namumuliti ka lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., buhay pa kaya sila ngayon? Sige nga, Vice President Sara Duterte, sagutin mo yan. Ang galing-galing mo magsalita. Diyan ka magaling. Yung magsalita na akala mo naman yung sasabihin mo ay hindi maibabalik sa'yo o hindi maisasampal sa pagmumukha mong makapal. Ano sinasabi mong pamumuliti ka? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tulad ng sinabi ko, halos hindi na natutulog yan para lamang maglibot sa buong bansa at tignan ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ikaw, anong ginagawa mo? Pupunta sa ibang bansa, makikipag-usap doon sa magogoyo mo, maloloko mong mga Pilipino na hindi nalalaman ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Tapos gagastos ka, pera ng mga tao sa Pilipinas ang ginagamit mo. Kaya ka gumagastos ng malaki para lamang mamuliti ka. Ikaw ang totoong namumuliti ka. Pinapahid mo lang sa iba yung putik na nasa iyong mukha. Ganong kakatulongges, Vice President Sara Duterte. Talagang mana ka. Total tae ka naman ni Duterte. Talagang magmamana ka nga kay Dutae. No? Dahil galing ka nga naman pala kay Dutae. Kaya yung pagmumukha mo mukhang tae, talagang habang buhay na tae na talaga yan. Vice President Sara Duterte, mahiya ka naman. Ang lakas ng loob mong sabing namumuliti ka. Sa simula't simula pa lang, kaya nagkakagulo ang bansang ito dahil kayong mag-aama ang unang namumuliti ka. Baka nakalimutan mo yan. Huwag mong ipahid sa iba yung kasalanan na dapat kayo ang managot. Huwag mong ipahid sa iba yung putik na kayo ang may dumi. Vice President Sara Duterte, hindi ka na ba talaga magbabago? Habang buhay ka na lang ba talagang tolongges? Habang buhay ka na lang bang siraulo, gago, demonyo, mapanira sa ibang tao? Wala ka na bang ibang pwedeng gawin? Kundi gumawa ng mga pananalitang puro paninira. Sa kakasira mo, mas lalo kang nasisira. Hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil tulad ng sinabi ko, kung ang mga sinasabi mo ay totoo, malamang ako, maging yung mga kasama ko, maging yung mga nanonood sa akin ngayon, kakampi mo. Pero dahil tolongges ka, dahil bobo ka, siraulo ka, baliw ka, kaya nagsasalita si Epifanio Labrador para malaman mo at maturuan ka ng leksyon kang boba ka. Kahit anong isuot mo. Nagsuot, tingnan nyo yung forma niya. Kala mo kung sinong kagalang-galang. Yung damit niya, yung buhok niya, yung itsura niya, mukhang kagalang-galang. Pero yung kaluluwa nito, yung ugali nito, mas maganda pa siguro yung ugali ni Lucifer dito. Mas demonyo pa to sa isang diablong sanga-sanga ang sungay. Tapos, ang lakas ng loob niya, sabi niya,
talagang kaya daw niya sinasabing namumulitika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil lahat daw ng mga kakampi o mga hindi niya kaalyado pinapakulong. Tanga, boba. Akala mo ba makakalusot yung rason mo? Akala mo ba dahil sa sinabi mo maniniwala ang taong bayan? Unang-una, Vice President Sara Duterte. Kaya kinukulong yung mga kaalyado mo dahil katulad mo sila na magnanakaw. Pangalawa, kaya kinukulong sila, merong sapat na ebidensya ang gobyerno laban sa kanila katulad sa'yo. Na kung saan 205% o 1,000,000% ang ebidensya na kumbaga may katotohanan ang lahat ng mga pinaparatang sa'yo na hindi mo na pwedeng malusutan. Pasalamat ka nga hindi ka ang inuna eh. Inuunti-unti mo na yung lahat ng mga galamay mo na maaaring makagawa ng hindi maganda sa mga inosenteng tao. Buti ka kasi bantay sarado ka na ng gobyerno. Dahil bantay sarado ka na ng gobyerno sa Pilipinas, kaya ka nga nag-abroad eh. Kasi dyan, iniisip mo hindi ka na masyado masusundan ng gobyerno dahil ibang bansa na yan. Ganun ka katalonggis eh. Dito sa Pilipinas, hindi ka na kasi pwedeng maglibot dahil pag naglibot ka, minsan ka na naglibot, ano nangyari sa'yo nung naglibot ka sa ibang bansa? Dito sa ibang panig ng bansang ito. Anong ginawa sa'yo? Hindi ba't nakatikim ka ng mura? Hindi ba't naririnig mo yung sigaw ng taong bayan, mag-resign ka na? Hindi ba't naririnig mo sa taong bayan na magnanakaw ka? Hindi ba't naririnig mo sa ibang lugar dito sa Pilipinas na sinasabihan kang baliw? Dahil hindi mo makaya, hindi mo ma-take yung mga naririnig mo, nag-ibang bansa ka. Gamit mo yung pera ng mga tao na kung saan ay dapat kami ang nakikinabang. Sabi niya, kaya naman kasi, sarap talaga sampalin itong pagmumukha nito ni, Inday Lustay. Sasabihin pa na lahat daw nakakampi niya, iniisa-isa na. Anong gusto mong gawin ng aming Pangulo sa mga magnanakaw na katulad ninyo? Suportahan para taong bayan na maghirap. Gaga ka pala eh. Nalulungkot ka, nagagalit ka, sasabihin mo namumuliti ka. Pero okay lang, di baling sabihin mo namumuliti ka si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pabor naman sa mga Pilipino yung ginagawa niya. Para sa'yo, yes, namumuliti ka kasi palusot mo yan. Pero sa aming mga Pilipino, kitang-kita naman namin hindi namumuliti kasi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil subsub sa trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ikaw, nagpapakasasa at nilulustay ang pera ng taong bayan sa ibang bansa. Galing-galing mo magsalita, akala mo naman kapanipaniwala. Mas kapanipaniwala pa yung salita ng isang dukha kaysa sa katulad mo, na sinasabing may pinag-aralan pero ugaling kalye, na sinasabing matino pero malademonyo ang utak. Vice President Sara Duterte, konting iya naman. Huwag masyadong makapal ang pagmumuka, Vice President Sara Duterte. Baka meron ka kasamang mga dyan, ministro o magpaturo ka naman ng good moral. Mukhang wala ka dyan eh. At saka, bawasan mo yung pagiging sinungaling mo. Talaga naman pa, kung sa bagay, lumaki nga pala ito, pinalamon nga pala ito ng tatay niya mula sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit itong si Sara Duterte ay talagang dalubhasa sa pagsisinungaling dahil yung laman ng tiyan niyan, utak niyan, isip niyan, pati espiritu niyan, talagang, hay nako, talagang masasabi natin kung merong ranggo ang kasinungalingan, etong si Sara Duterte, pwede mo na maging chief of staff ito. Pwede na. Sa sobrang kasinungalingan nito. Ngayon, meron pa siyang sinasabi dito kay Attorney Claire Castro na dapat daw maging disente. Wow, mahiya naman kami sa'yo, Vice President Sara Duterte. Tignan mo nga yung pagmumukha mo. Disente ka pa? Disente bang matatawag yung isang taong dahil natuklasan na siya ay nagnakaw, nabuko sa kanyang mga kasalanan ginilitan yung leeg niya ng kutsilyo, nagsarili, tapos pagkatapos na nagsarili na sa sarili niya, itinuro ngayon sa iba, pinagbintangan pa, Lisa, si PBBM kasi sinakal daw siya. Paano mangyayari yun? Diba? Tingnan niyo yung kabaliwan ng hayop na to.
Formal ba na matatawag na pupunta ka doon sa kamera para kunin yung iyong chief of staff na kung saan ay kasama mong nagnakaw sa pera ng taong bayan? Tapos pagmumurahin mo ngayon yung presidente, pati na yung mga congressman, ang lutong-lutong ng pagmumura mo? Yan ba ang desente? Ikaw ang dapat nang maging desente. Dahil simula nang ikaw ay nakilala ng taong bayan, wala nang nakita sa iyo ang taong bayan kundi kabarumbaduhan. Wala nang nakita sa iyo ang taong bayan kundi yung pagiging utak kalye mo. Tapos ikaw po magsasabi, magtuturo kay Attorney Claire Castro dapat maging desente. Ikaw ang dapat maging desente. Ang taong desente nagsasabi ng totoo, hindi nagsisinungaling. At laging tama yung ginagawa. Ang problema hindi ka ganun eh. Kaya wala kang karapatan na magturo sa iba na maging desente sila. Ayusin mo muna ang sarili mo, Day. Ayusin mo muna ang sarili mo. Magpakita ka na makatao ka, makadiyos ka, tapat ka, hindi ka magnanakaw, hindi ka traidor bago kami maniwala sa tulad mo. At syempre, bago ka magturo sa iba. Nasa Bible yan. Biblical, hindi yata tinuturo sa'yo. Lagi mong kasama yung mga sungayan dyan. Hindi nila tinuturo sa'yo yan. Pero sa bagay, hindi nga pala tuturuan to ng mga sungayan kasi mapera to eh. Diba? Mapera. Ayaw ng mga sungayan na matouch o yung magalaw ang pride nito kasi baka mamaya hindi na sila kunin na magsagawa ng welga. Alam nyo naman na yung welga na nangyayari dyan o yung mga welgang ginagawa ng isang sungayang reliyon dyan ay pinagkakakitaan nila. Kaya hindi nila tinuturuan ito. Hoy, kayo mga ministro dyan ng isang reliyong sungaya, turuan nyo naman ng good manner itong ninyo, puon ninyo. Pero hindi magtuturo tong mga to eh. Baka nga si Sara pa magturo sa mga to eh. Syempre, di bali nang sila turuan at may pera sila, di ba? Ganoon naman yung reliyon na yan eh. Alam niyo na kung anong reliyon yon, di ba? Wala namang ibang sungayang reliyon dito sa ating bansa, maliban lang sa Mormons, di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, itong si Sara Duterte, no, kapag kaubos na lahat ng mga kakampi nito, wala na to. Nakita niyo, unti-unti nung nakaraang araw lang, sinabi niya na, ay wala akong problema kay PBBM, wala akong problema kay Marcos. Tapos ngayon, nagsalita na naman ng paninira. Yan ba yung walang problema kay PBBM? Ano ba talaga Sara Duterte ang totoo? Kasi kung wala kang problema kay PBBM, bakit sinasabi mong hinaharas niya? Namumuliti ka siya? Hindi ba problema ang tawag doon? Ay naku ka Sara Duterte, talagang hindi na maintindihan yung mga sinasabi mo. Hindi na namin alam saan kami lulugar at ano yung mga salita mo na papaniwalaan namin. Pero kung sa bagay, ano nga naman ang dapat paniwalaan sa isang taong kumbaga sa ay nabubuhay pero ang kaluluwa nasusunog na sa impyerno. So wala tayong dapat paniwalaan dito. Sabi nga, like daughter, like son. Like father, like daughter pala, sorry. 'Di ba? So, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, wag po kayo maniniwala kay Vice President Sara Duterte. Dahil tulad ng sinabi ko, pinalaki po yung sinungaling. Pinalaki rin niyang magnanakaw. Kung anong nakikita niya sa tatay niya, siya naman ginagawa niya ngayon. Kaya wag kayong maniniwala dyan. Wag kayong maniniwala. Mas maganda pa. Si Vice President Leni Robredo. Kung akong tatanungin, sa susunod na eleksyon ng 2028, para sa akin, pabor ako kung si dating Vice President Leni Robredo ang magiging pangulo natin. Dahil unang-una, mabait, matalino, makatao, makadiyos at tunay na nagmamahal sa bansang ito at sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga dukha. No? So, pangalawa, kung akong tatanungin, pwede naman si Sandro Marcos. Dahil unang-una, kung si Sandro Marcos ang magiging pangulo natin, 99% na maipagpapatuloy niya yung magandang adhikain o plano ng kanyang ama. Kasi kapag mga Duterte,
ang papalit. Yung magagandang nasimulan, sisirain lang nila yan. Imbes na ipagpatuloy, sisirain lang nila yan. Hindi yan katulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yung mga naiwan, mga tenga na mga proyekto ni Digong, pinagpatuloy niya. Kasi para hindi nga naman masayang yung nasimulan. Ang problema lang, walang natapos doon sa proyekto ni Digong, puro sinimulan lang para lang sabihin, alam niyo na, style politiko, pag malapit na yung eleksyon, o kaya naman, para sabihin lang may nagawa siya, gagawa, imbes na yung gagawin niya 100 metrong kalsada, gagawa lang ng isang metro, para sabihin lang na may sinimulan na. Pero, wala ka talagang aasahan dahil hanggang doon na lang yun. Pero anong ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Tinapos niya lahat yun. Nabisi siya sa paggawa ng mga bagay na kung saan ay mayroong kapakinabangan sa mga Pilipino. Hindi katulad ng isa dyan, habang gumagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagay na makakatulong sa mga Pilipino, may isang babae dyan na walang ibang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Pag nahuli, gagawa ng palusot, magbabayad ng milyon-milyon sa mga abogado para lamang mailusot yung mga kasalanan niya. Na sa katunayan lang, hindi naman niya kailangan ng ganong karaming mga abogado na magbabayad siya ng daan-daang milyon para lamang idepensa ang sarili niya kung wala siyang tinatago at hindi siya sinungaling. Kaya nga kumuha si Vice President Sara Duterte ng isang katutak na abogado dahil isang katutak na kasinungalingan ang dapat depensahan sa kanya. Ganun lang kasimple yon, dahil kung si Sara Duterte walang tinatago yan at hindi puro kasinungalingan ang sinasabi niyan, kaya niyang humarap. Yes, maniwala kayo, kahit kita ang walang pinag-aralan basta alam niyang wala siyang kasalanan, matapang na humaharap yan. Pero si Vice President Sara Duterte, ba't hindi humaharap? Kasi sinungaling. Alam niya na maraming mga matatalinong abogado na talagang hindi niya kayang lusutan. Kaya nagbayad siya ng milyon-milyon o daan-daang milyon sa mga abogado niya ngayon para lamang masiguro na malulusutan yung mga katiwalian niya. Ganun lang kasimple yun. Kaya kayo mga DDS, kung di kayo bobo, dapat na-analisa nyo na yan. Dapat nakikita nyo na yan. Ganun lang kasimple. Kaya muli, ang paalala ko kay Vice President Sara Duterte, huwag manatiling bobo, tanga, sinungaling at higit sa lahat, huwag kang manatiling tuso. Magbagong buhay ka na bago ka mailagay sa selda ng mga demonyo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.